Magandang araw mga mag-aral. Ngayong araw na ito ay ating tatalakay ng isang mitong Ethiopian na salin sa Pilipino ni Felicidad Q. Cuanyo. Ito ay pinamagatang ang pagbabalat. Pero bago yan, meron akong trivia. Ipinagmamalaki ng mga taga-Ethiopia ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Sila ay makikilala sa kanilang nagkikintabang mga alahas, ayos ng buhok, at binordahang mga damit. Ang mga babae ng Amhara at Tigray ay nagsusuot ng dosenang piligas o plate at may mahigpit na pagkakakiringtas ng buhok. Ang mga alahas na yari sa ginto at silver ay sinusuot ng Muslim at Kristiyano at kadalasan ay napapalamutian ng beads. Mahilig ang mga taga-Ethiopia sa musika, pagsasayaw at pag-awit na bahagi na ng kanilang kultura. Ang pag-awit ay kadalasang ginagawa sa mga gawaing pang-agrikultural, pang-relihiyosong kapistahan at seremonya tulad ng kapanganakan, kasalan at kamatayan. So kung makikita ninyo, wala naman siyang pinagkaiba sa ating sa kaugalian na meron ang Pilipinas or tayong mga Pilipino. Dahil makikita din sa atin na sumasabay tayo din sa mga in or uso ngayon. Kung ano ba yung uso ngayon, napapanahong mga kasuotan, alahas, ay tinatangkilik natin ito mga Pilipino. At tulad din sa atin, nagkakaroon tayo ng mga seremonya. Nagsa-celebrate tayo ng mga kapanganakan, kasalan, kamatayan, at iba pang mga seremonya na ating isinasagawa. Depende sa kung ano yung relihiyon na meron ang bawat isa sa atin. So ngayon ay matatalakay natin ang isang mitong Ethiopian. Ito ay salin sa Pilipino ni Felicidad Q. Cuanyo. Ito ay may pamagat na ang pagbabalat. So ano nga ba sa title pa lang mababanaan na natin or magkakaroon na tayo ng katanungan sa ating isipan. Bakit nga ba ito pinamagatang ang pagbabalat? Ngayon, bago nating tunghayan ang kwento, ay talakayin muna natin ang mito sapagkat ang ating tatalakayin ngayon ay isang mitolohiya. So ano nga ba ang mito? Ito ay hango sa mga kwentong ang kadalasang pinapaksa ay relihiyon o paniniwala, mga Diyos o Diyosa, at kung paano nilikha ang daigdig. So, hindi naman nalingid sa inyong kaalaman na meron na kayong mga kwento o mga mito na nabasa at napag-aralan noong mga nakalipas na panahon. So, hindi na bago sa inyo pag sinabing mito. So, ang mito ay kadalasang nasa anyong pangrelihiyon. May 6 na pangunahing layunin ng mito. At ano-ano to? So, ang unang layunin, may 5 layunin, may 5 pangunahing layunin ng mito. Una, maipaliwanag ang natural phenomena. Ikalawa, maipaliwanag ang pagkakalikha ng daigdig. Ikatlo, maituro sa tao ang mga pangyayaring pangkasaysayan. Ika-4, maipaliwanag ang ilang matatandang ugaling pangrelihiyon. At ang ika-5 ay maisiwalat ang pangkaraniwang pag-asa at takot ng mga tao. So dapat ninyong isaalang-alang or lagi ninyong tatandaan yung 5 pangunahing layunin ng mito kung bakit nga ba nasulat yung ganong uri ng kwento. So hindi mawawala dyan yung ipapaliwanag sa isang kwento o sa isang mito yung pagkalikha ng daigdig. Tapos may turo sa mga taong pangunahing pangkasaysayan at yung sinasabi nating mga matatandang kaugalian na meron yung specific na or yung lugar na pinanggalingan mismo noong mitolohiyang iyon. Pagkatapos nating matalakay kung ano ang mito, alamin naman natin ang elementong mito. So, tulad ng ibang mga akdang pampanitikan, ang mito ay mayroong mahalagang 3 elemento. Una ay ang tauhan,
tagpuan, at manghay. So alam niyo naman na kung ano yung mga elementong ito. So ngayon magpo-focus tayo sa tauhan. Dahil ang ating mitong babasahin o pag-aaralan ngayong araw na ito ay ito ay pumapatungkol or mas focus ito sa tauhan mismo. So ano nga ba pag sinabing tauhan? Ito ay lubhang mahalaga sa anumang uri na akdang pampanitikan. Bakit kaya naging mahalaga yung tauhan? Sapagkat sabi nga, walang istorya o kwento kung walang tauhan. Kasi nga sila yung nagpapagalaw doon sa kwento. Hindi naman magkakaroon ng suliranin kung walang tauhan. Kailangan tauhan yung pinaka-importante na elemento sa isa o sa anumang uri ng akdang pampanitikan. Sila ang nagpapagalaw ng kwento at sa kanila umiikot ang storya. Ito ay may personalidad na kumakatawan. At sinasabi pa, ang bawat tauhan ay may personalidad na kinakatawan. Maaring siya ang bida o bayani, ang sumusuporta sa bida, ang nagdadala ng hiwaga o kamatayan, at marami pang papel na maaari niyang gampanan. Kadalasan, ang bidang tauhan ay maganda at malakas. May angking siyang talino na ginagamit niya sa mabuting paraan. Ang bida sa huling bahagi ng istorya ay karaniwang nagwawakas sa masayang tagpo. Sa papel niya kaniyang ginagampanan, nababatid ang kaniyang tunay na pagkatao. Sa mga karakter o papel na ginagampanan ng mga tauhan, mayroon tayong hinahangaan sa kanila na nakatulong upang magbago ang ating karakter o ugali. So yun nga, sa pamamagitan ng pag nagbasa tayo nga ng isang kwento, maaring makarelate tayo doon sa karakter ng kwento. Dahil nga minsan nagkakapareho tayo ng kaugalian or yung pag-uugali na meron ang bawat isa sa atin. So nakaka-relate tayo doon sa takbo ng kanyang story. Sa mitong pagbabalat na ating tatalakayin ngayon, ay may isang karakter o tauhan ang tiyak na kaiinisan dahil sa pagkakamaling kanyang ginawa. Hindi niya sinuring mabuti kung sino ang mga taong dapat nalapitan kaya ang inuutos sa kaniya nang manlilikha hindi na isagawa ng tama. Hindi niya ginamit ang tamang pagpapasya o pagtitimbang ng mga bagay o right judgment. Kaya nagkamali siya. So ngayon, tutunghayin natin kung paano nga ba nagkamali yung isang alagad ng manlilikha, kung bakit nga ba nagkaganon yung takbo ng story. So ngayon ay dumako na tayo sa ating tatalakaying isang mitong Ethiopian na isinali sa Pilipino ni Felicidad Cuanyo. Ito ay pinamagatang ang pagbabalat. Ano kabuluhan ng paggugugol at pag-aaksaya ng panahon at pagod sa paglikha ng tao kung hahayaan lamang din naman silang mawala? Maihalin tulad dito sa paggawa ng isang kariton na hindi ipinako ang mga gulong nito. Sa maalon at madaling maaalis din ng mga ito. Ano ngayon ang halaga at ganda ng kariton? So doon pa lang sa panimula or doon sa simula ng mitolohiyang ito, gumamit na ang may akda ng isang rhetorical na katanungan. Na kung saan ipinapakita dito or nag-iiwan siya ng tanong, simula pa lang nag-iiwan siya ng tanong sa mga mambabasa. At doon pa lang ay mapapaisip na yung mga mambabasa sa mga susunod na tagpo na mangyayari doon sa kwento. Ang manlilikha na siyang umugit at humubog sa mga galya ay minsan hindi naging malilimutin o pabaya. Sa katunayan, makikita mo ang mga katangiang ito sa mga nilikha niya. Matatangkad at kapansin-pansing tulad ng mga panghuli ng isda at magagandang tulad ng isang ebony. So dito lang sa ikalawang talata ay
liwanag lang o ipinakita na yung isang manlilikha ay isang responsible na manlilikha dahil hindi niya nalilimutan or hindi siya pabayado sa mga ginagawa niya or binubuo niyang mga nililikha niyang bagay dito sa daigdig. Hindi niya nilikha mga ito para magbago at masira lamang ang kanilang kagandahan. Ngunit hindi maiwasan na masira at manuyot ang kanilang mga malalambot na balat gawa ng napakainit na araw at tuluyang mangulubot ito. So yun, bago pa lang maglikha yung isang manlilikha, inisip niya na agad na hindi siya gagawa ng isang bagay na sa huli ay masisira lang din. Pero hindi niya agad nalaman na yung araw pala ang magdudulot ng sobrang panunuyod dun sa kanyang mga nalikha. Kaya ito ay tuluyang nangungulubot ang kanilang mga balat at unti-unti na nawawala. Isang araw, inutusan ng manlilikha ang kanyang ibon na tagapagdala ng kanyang mensahe na pumunta at hanapin ang mga tao sa Galya. Pumayo ka, huluwa ka, at hanapin mo ang Galya. Sabihin mo sa kanila na kapag nangulubot na at bumigat ang kanilang mga balat, ay pilasin ito at iwan kung saan ito nahulog. Sa ilalim nito ay nagtatago ang isang bago at sariwang kagandahan tulad ng isang paru-parong nagtatago sa isang buod. So doon nga sa nangyaring suliranin na kung saan ay dahil sa tindi ng sikat ng araw, nangungulubot yung mga balat ng kanyang mga nilikha. Kaya't inutusan niya ang kanyang alagad na si Huluwaka, ito ay isang ibon, na ihatid yung mensahe dun sa lahat ng kanyang nalikha. At sabihin na once na mangulubot yung mga balat nila, ay tanggalin nila ito, pilasin at iwan na lang kung saan. Sapagkat sila ang pagkatanggal ng balat na yon ay mayroong natatagong isang bago at sariwang kagandahan na tulad ng isang paru-parong nagtatago sa isang buod. Ang nakaupong ibon na buong pagmamayabang na winawagwag ang kanyang pakpak na kulay lila at may tuka na kulay na rosas ay nagsalitang, "Kayo po ang masusunod." Ngunit paano ko makikilala mga galya sa rhinoceros o sa giraffe, sa hyena o sa mga leon? Pare-pareho lamang ang tingin ko sa mga likha mong iyon. Walang pakpak, walang tuka, walang balahibo. So ayun, nga agad na tumugon sa pinag-uutos ng manlilikha ang ibon na si Huluwaka. So, pero bago yun, tinanong muna niya yung manlilikha kung paano nga ba niya malalaman kung yung mga yon ay mga galya na nilikha ng kanyang manlilikha. So, after nun, matatangkad na kapansin-pansin silang tulad ng panghuli ng isda at magaganda tulad ng isang ebony, wika ng manlilikha. Hindi ka talaga nag-aaksaya ng oras sa iyong labis na pagsasalita. Huluwaka. So yun, dun sa tinanong ni Huluwaka, sumagot naman yung manlilikha na matatangkad nga daw at kapansin-pansin na sila ay tulad ng panghuli ng isda at magagandang tulad ng isang ibon. After no, nagsasalita pa rin lumipad si Huluwaka na kausapin ang sarili habang patungo sa lupa. Una niyang nakita ang isang pagong. Nasabi niya sa sarili na hindi siya tagagalya dahil maliit at mababa ito. Bilog ang mukha at malayo sa sinasabi ng manlilikhang maganda. Lumipad siyang muli at sunod niyang nakita ay ang ahas. So, dun sa unang pagtungtong niya sa lupa nung Huluwaka, ng ibong Huluwaka, nakita niya agad yung pagong. So, naisip niya agad na hindi ito yung galya na tinutukoy ng kanyang manlilikha dahil nga ibang-iba yung characteristic or physical na appearance na meron yung pagong kaysa doon sa sinabi nung kanyang manlilikha.
Kaya agad siyang tumungo sa iba at doon niya nakita ang isang ahas. Muli niyang kinausap ang sarili at sinabing, ang nilalang na ito ay matangkad at kapansing-pansing tulad ng panghuli ng isda at kasing ganda ng ano nga ba uli iyon? Oo nga pala, kasing ganda ng emerald. Tinanong niya ang ahas, nais mo bang malaman ng sekreto para hindi ka tumanda at habang buhay kang sariwang parang bata? So yun, after nun, makita yung pagong, lumipat siya sa ibang lugar at nakita niya nga yung isang ahas. At doon niya na-realize na, yun baka yun yung tinutukoy ng kanyang manlilikha na ito yung galyan na hinahanap niya na dapat niyang sabihan ng mensahe. Kaya tinanong niya agad ang ahas. At sumagot naman ang ahas. Nahiwagaan ng ahas at nagpakita ng labis na interes sa sinabi ng ibon. Kaya naman, ipinakita ni Holowaka kung paano balatan at tanggalin ang kanyang balat. Natanggal ang balat, sensitibo tulad ng papel, hugis, diamante at sinag na sinag kapag nasisikatan ng araw. So, doon na nga nagsimula na malaman ng ahas kung paano magpalit balat or yun nga, magtanggal ng kanyang balat dahil nga sa mensahe na iniwan or ipinarating ni Holowaka. Patuloy sa pagsasalita si Holowaka kausap ang ahas. Kung ako lang ang manlilikha, gagawin ko kayong mga nilalang na may mga pakpak at balahibo nang kayo ay makalipad. Sa puno kayo ay mamumuhay at lulundag sa lawa upang humanap ng isdang makakain. Walang tigil na nagsalita si Holowaka kaya hindi niya namalayan na kanina pa siya iniwan ng ahas at naikalat na ang mga sekreto sa kanyang mga anak. Nang kanyang mapansin ito, agad siyang lumipad ng muli sa kalangitan, pabalik sa hardin ng manlilikha kung saan siya tumigil o namalagi. So after niyang masabi dun sa ahas, yung sekreto kung paano magbalat or magpalit balat, or tanggalin yung balat dahil sa panunuyot, ay agad na siyang bumalik sa kanyang manlilikha sa kalangitan. Nasabi mo ba ang mensahe sa mga galya? Tanong ng manlilikha. Opo. Pero sa aking palagay, mas matatawag ko silang mahaba sa halid na matangkad. Huli na ng kanyang mapagtanto ang pagkakamali. May kani-kaniya ng ayos at nakagisna ng mundo. At ang manlilikha ay abala na sa ibang bagay. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga babae at mga lalaki ng Galya at kasama na tayong buong sangkatauhan ay nagkakaedad at tumatandang kulubot ang mga balat sa pagdaan ng panahon. Huwag ng mga ahas na hanapin ang mga ahas upang malaman ng kanilang lihim. Hindi sila makikita. Tanging ang mga hinubad at tinanggal ng mga balat lamang ang kanilang iniwang bahas. So yun nga ang dahilan kung bakit yung mga ahas lang ang may kakayanang makapagtanggal ng kanilang sariling balat once na sila ay natutuyo na yung kanilang mga balat sa tindi ng sikat na araw. So yun po yung pinakang buo noong saling wika ni Felicidad Q. Cuanyo sa isang mitolohiyang Ethiopia na pinamagatang ang kabalat. Bilang isang mag-aaral, ngayon ay ilalahad mo naman yung aral or napulot mong aral mula sa mitong ito. So tulad ng dati, i-comment nyo sa comment section sa baba yung inyong napulot na aral mula sa mitong ito at ito po ay aking i-record. Yun lang po at maraming salamat. Paalam, C.S. Titians.